At tayo po ay yumuko at tayo po ay muling manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong kapahayagan ngayong umaga that you, Lord, load us, O God, with all your blessing and your benefits this morning. And we thank you, Lord God, for the wisdom and knowledge, Lord, that you will place, Lord, that you will continue, Lord, to flow, Lord, sa aming pong mga buhay. Salamat po sa Banal na Espiritu na siyang aming pong tagapagturo ngayong umagang ito. Dalangin po namin na ang bawat salita na mamumutawi sa aking bibig ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, itago mo po ako sa iyong kaluwalhatian at si Jesucristo, ang aming Panginoon, ang siya lamang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We honor you, Lord, our Father in heaven. We thank you na ikaw po ang aming Diyos na mabuti, Diyos na mapagmahal at Diyos na mapagpala sa iyong mga anak. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Ako po ay naniniwala na ang panalangin ay ito po yung tamang ating pagtugon pagdating po sa ating pong mga problems. Amen po ba? So, prayer is the right response in solving our problems. Paano ba tayo magre-respond sa ating pong mga problema? Dapat po tama po yung ating response. Amen po ba? And we can handle them the way God handles it. Amen po ba? So yung solution sa ating pong problema, ang dapat pong first resort natin ay lagi ay panalangin. Amen po ba? So sabi po dun sa Chronicles, 2 Chronicles chapter 19, verse 4 and 6 and 9. Ito po ay makikita po natin na si Jehoshaphat ay isang godly king. At nakita niya po ang kabutihan ng Panginoon. At sabi nga, sinundan niya yung kanyang ama na hari din. Pero makikita niyo po na sa history ng Israel, ang Juda lamang po ang merong pinakamaraming hari na matuwid sa harapan ng Panginoon. At yung kingdom ng Israel naman po, ay doon naman po ang napakaraming hari na masama. So during that time ay ang Israel at Juda ay divided. Pero dito po makita po natin si Jehoshaphat, no? Ang sabi po dito, so Jehoshaphat lived in Jerusalem and went out again among the people from Beersheba to the hill country of Ephraim and brought them back to the Lord, the God of their fathers. He said to the judges, consider what you are doing, for you do not judge for men, but for the Lord, who is with you when you render judgment. Then he charged them, saying, thus you shall do in the fear of the Lord, faithfully and wholeheartedly. So, bigyan ko lamang po kayo ng konting background ni Jehoshaphat. Sabi nga kanina, siya ay isang mabuting hari ng Juda at siya ay pinagpala ng Panginoon at marami po siyang ginawang pagbabago sa bayan ng Juda at nalugod po ang Diyos sa kanya. At siya po ay 25 years, siya po ay nag-reign bilang hari sa Juda. At makikita po natin yung kanyang response at nung siya po ay nandun po sa meron pong mga challenges ng buhay niya, lalo na po nung siya po ay ang kanyang bayan ay lulusubin ang tatlong tribe, siya po ay nagsik sa Panginoon. Siya po ay nanalangin sa Panginoon at nakita ng Panginoon yung kanyang desire, ang kanyang puso at nakita ng Panginoon kung paano siya nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? So, alam nyo, napakasimple lamang po ng nire-require ng Panginoon sa atin kapag tayo ay nakakaranas ng problema. Simple lamang po, tayo po ay manalangin at tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Ngayong umagang ito ay magkakaroon po tayo ng 8 katotohanan tungkol po sa pananalangin natin, ano yung dapat nating isipin, ano yung ating response, ano yung dapat na yung attitude natin when it comes to prayer. Ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 4,
Sabi po dito, "Now it came about after this that the son of Moab and the sons of Ammon, together with some of the Midianites, came to make a war against Jehoshaphat. Then some came and reported to Jehoshaphat, saying, A great multitude is coming against you from beyond the sea, out of Aram, and behold, they are in Hasason Tamar, that is En-gedi." Jehoshaphat was afraid. Sabi niyo, Jehoshaphat was afraid. Alam niyo, kahit na ho siya ay hari, marami siyang mga pinanalong mga battle, dumadating pa rin yung kanyang problema, yung takot. Amen? So, ganun din po tayo kapag may dumadating na problema, natatakot tayo. Sino po dito yung walang problema? Okay, so lahat tayo, no, ay dumaranas at tayo yung maharap sa mga problema. Pero sabi po dito, Jehoshaphat was afraid and turned his attention to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. So Judah gathered together to seek help from the Lord. They even came from all the cities of Judah to seek the Lord. So number one, truth about prayer, no? God is personally concerned about your problems. Ang Diyos ay interesado sa iyong problema. Sabi mo nga sa katabi mo, interesado ang Diyos sa problema mo. Amen? Si Jehoshaphat, siya po ay natakot nung nabalitaan niya na siya ay kukupkubin ang Judah. Siya ay natakot. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito sa salita ng Panginoon, siya ay lumapit sa Panginoon, nanalangin sa Panginoon. Amen? Bakit? Alam ni Jehoshaphat kung sino yung kanyang lalapitan. So, anumang mga difficulties ng buhay natin, no, sabi ng Biblia, ay walang imposible sa ating Panginoon. Walang mahirap sa ating Panginoon. Amen? Ang lahat ng bagay ay posible kung tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Ito man ay napakalaking problema o napakaliit na problema, God is interested in your problems. Ang bottom line ng premises ng Panginoon, siya ay interesado sa problema mo. Amen? Ulitin nga ho natin, God is interested in my problem. God is personally concerned about your problem. He is mindful in every details of your life. Amen po ba? So anumang detalye ng buhay mo, alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Kaya nga sabi natin, God is always in control. Sa Psalm 68 verse 19 to 20, ang sabi po doon, Blessed be the Lord who daily bears our burden. The God who is our salvation, Selah. God is to us a God of deliverances, and to God the Lord belongs escape from death. So, blessed be the Lord. Sabi nga noon, pagpalain natin ang pangalan ng Panginoon na siyang laging nagbibigay sa atin ng biyaya sa araw-araw. He always loaded us. Di ba? Lagi tayong may load. Amen? Hindi tayo na nagkukulang ng load. Kaya pag tinext kayo, pasensya na, wala kasing load. Pero sa Panginoon, lagi kayong may load. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Blessed be the Lord who daily bears our burden. Alam nyo, ang gusto ng Panginoon, kapag tayo ay nakaka-encounter ng problema, ang kaagad nating lalabas sa ating bibig ay Ama. Di ba? Naalala nyo yung mga anak ninyo, kung sino yung mga magulang dito, di ba? Yung mga anak natin, kapag meron silang pangangailangan, di ba, pupunta kaagad sila sa nanay, sa tatay, di ba? Amen po ba? So, ganun din po tayo. Nakapag tayo ay nakakaranas ng meron tayong problema, may difficulties tayo sa ating mga buhay, kailangan po lumapit tayo sa ating Ama sa Langit. Na siyang nagbibigay sa atin ang pang-araw-araw nating pangangailangan. Sabi daw, who daily bears our burden. Ibig sabihin, siya ang kumakarga ng ating mga burden sa araw-araw. The God who is our salvation. Psalm 62 verse 8 says, Trust in Him at all times, O people. Pour out your heart before Him.
God is a refuge for us. So tayo magtiwala sa lahat ng oras sa ating Panginoon. Sabi, ihayag natin ang ating taus-puso sa Kanya, ang puso natin, taus-puso nating ibigay ang ating mga desire, ang ating mga burden sa Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, siya ang ating muog, siya ang ating refuge, siya ang ating masisilungan sa lahat ng oras. Kaya ang Panginoon concerned sa inyong mga problema. Psalms 55 verse 22 says, "Cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken." Cast your burden upon the Lord. Ang sabing ganon, nakakita na ba kayo ng fisherman pag kinakast niya yung net niya? Di ba? So yung net niya, pag kinas niya sa dagat, alam niya na meron siyang isda na mahuhuli. The same thing with us. Yung net natin, ikas natin sa Panginoon, at pagbalik natin, pag-ahon natin ng net natin, nandun na yung ating mga pangangailangan. Amen? He is concerned sa ating pong mga difficulties and trials. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Truth number two, God is bigger than your problems. Ang sabi po dito sa Jeremiah 32 verse 17, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too difficult for you. Kapag naintindihan natin, kapag tayo lumalapit sa Panginoon, hindi tayo nangingiming humingi sa Kanya at tayo ay mag-alay ng ating pananalangin, ng supplication, ng request sa ating Panginoon. Bakit? Because our God, who made the heavens and the earth, by His great power and by His outstretched arm, sabi nga nothing is too difficult for Him. Kung siya ang gumawa ng langit at lupa, ano pa ang hihilingin natin? He is bigger than our problems. Amen? Kaya po, pag na-encounter po natin ang problema sa buhay natin, lagi natin sasabihin, sisiw lang tong problemang to. Sabi nyo, sisiw lang to. Chicken. Amen? Because our God is bigger and better and larger than our problems. The more God is arising sa ating mga buhay, anong ginagawa ng problema natin? Yung problema natin, unting-unting lumiliit at lumiliit. Amen? At habang lumiliit at lumiliit ang problema natin, lumalaki ang ating Diyos sa ating mga buhay. Amen? Because we have a personal relationship with God. We have a relationship with God through our Lord Jesus Christ. Amen? Alam nyo, kung tayo po ay walang relasyon sa ating Panginoon Jesucristo at sa ating Ama sa Langit bilang ating Ama at tayo ay Kanyang mga anak, ay wag po tayong umasa na tayo ay sasagutin ng Panginoon. Ang pagsagot ng Diyos ay nakabase kung ano ang relasyon natin sa Kanya. Amen? So, ito po ay katotohanan. Na kapag tayo ay walang relasyon sa ating Panginoon at hindi natin tinanggap, nireject natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, kahit na anong panalangin ang gawin natin, hindi tayo sasagutin ng Panginoon. Yan po yung sabi. Because, sabi nga doon, ang Diyos, mahal na mahal niya, gustong-gusto niyang sagutin yung mga panalangin natin, pero hindi natin maikakaila na kung tayo ay merong kasalanan, ay hindi makakapag-work ang Diyos sa buhay natin. Kaya importante po yung ating pong malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Truth number 3. Our primary response should be to seek the Lord. Kapag dumating ang problema sa buhay natin, pag dumating yung mga trials and difficulties and challenges in our life, our first response, our first resort should be to seek the Lord. Ang sabi po dito sa verse 3 ng 2 Chronicles, chapter 19, Jehoshaphat was afraid and turned his attention to seek the Lord and proclaim a fast through all
Judah. So siya po, ang ginawa niya kagad, no? Hindi siya kagad naghanap ng mga kakampi niya. O kaya inanap niya yung mga matitipuno niyang mga general. Sabi gano'n, yung kanyang attention, nung narinig niya na merong lulusob sa kanila at narinig niya yon, siya po ay natakot at hindi nagtagal, sabi gano'n, siya po ay lumapit sa ating Panginoon, sumaliksik sa Panginoon. Ilan po sa atin ang ganun po ang ating pong response sa ating Panginoon. Last week po, meron po kaming problema sa opisina, yung makina po. No? Ako kasi yung nag-handle ng makina. So, matagal na po yung problema. Sabi ko, ang tagal na ito, hindi pa na-arrest. No? Sabi ko, tapos na one time po, Saturday po yon, dapat wala naman ho kaming pasok. Pero pumunta pa rin ho kami doon. So, nakita ko po yung mga operators, hindi mapakali, may iniisip, at merong ginagawa doon sa makina. Sabi ko, anong problema ng makina? Sabi niya, sir, yung dati pa ring sakit hindi naman naayos nung mekaniko Nung narinig ko yun, sabi ko, nag-pray kagad ako. Pero hindi ako nag-pray nung malakas, no? Sabi ko sa puso ko, Lord, tulungan mo kami rito at I ask for your wisdom. So, alam nyo, napakabuti ng Panginoon. So, ang ginawa ko po, nag-try po kami ng mga sistema, yung process, no? Alam nyo, yung wisdom ng Panginoon talagang binigay po sa akin at dun sa amin po mga operators. Alam nyo, sandali lang, nakuha po namin yung sira ng diferensya nung makina. Yung pala, walang problema yung makina, dun pala sa plates. Amen? Biro nyo, it costs us a lot of money to pay the mechanics, no? Yung mga mekaniko, hindi lang isang mekaniko namin. Marami po kami mekanikong tinatawag. Pero alam nyo, because we seek the Lord, I seek the Lord, binigyan niya po kami ng wisdom. Walang kaabog-abog, binigyan yung paano namin ipa-process, paano namin i-evaluate yung makina. Alam nyo po, sabi ko sa konting bagay na yon, na-appreciate ko yung wisdom ng Panginoon sa amin. Amen? Sabi nga natin, kapag may problema tayo, our first response will be seeking God. O ating pong lalapit tayo sa ating Panginoon. So, kagaya po ni Jehoshaphat, no, nung siya po ay nakaramdam siya ng takot, he turned his attention to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. Amen? So, ganun din po ang nais po ng Panginoon sa atin. Nothing is so difficult to God. He is our God who is larger than our problem. And our God is so interested sa ating pong mga problema. And He knows all things. Amen po ba? Ganun din po, kailangan din po nating malaman na tayo po ay kanyang mga tao. At tayo din po ay binigyan din ng Panginoon ng isang magandang posisyon para tayo makalapit sa Kanya. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, tayo po ay ginawa niyang matuwid sa harapan ng Panginoon sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa magitan ng katwiran na yan, tayo po ay merong magandang posisyon sa harapan ng Panginoon. Amen. Our righteousness through Jesus Christ, tayo po ay makakalapit sa ating Panginoon na merong buong puso na makapasok sa Kanyang trono. We need to call upon the Lord. Yun po ang una po natin, tumawag po tayo sa ating Panginoon. Pang-apat po na katotohanan, ang sabi po doon, God may want to involve others. Ang gusto ng Panginoon, kapag tayo ay humaharap sa ating mga problema, manalangin tayo na meron tayong mga kaibigan, mga kapwa manggagawa, mga kapwa mananampalataya na tutulong sa atin. Someone whom you can trust. Ang sabi po sa verse 4 ng 2 Chronicles 19, so Judah gathered together to seek help from the Lord. So nung si Jehoshaphat ay sumaliksik sa ating Panginoon,
ginather niya rin po yung lahat ng kanyang bayan. Sabi nga, lahat ng mga bata, mga teenager, mga magulang, mga elders ng kanyang tribe ay nagsama-sama at yung nasa mga malalayong lugar, sila ay sumaliksik sa ating Panginoon. They seek the Lord. So yung mga taong nakapaligid sa atin ay importante din po. Amen po ba? Kaya po mahalaga na meron po tayong kinabibilangang mga cell group. Amen? Kapag po tayo ay nangangailangan panalangin, ay meron po tayong malalapitan na ipapanalangin po tayo. Amen? Napakaganda po na kung meron po tayong mga support system sa ating pong mga buhay. At alam niyo po, na-appreciate ko po yung pag tayo ay meron mga kapatiran na nagpapapray. Ang madali po ngayon kasi text brigade lang, di ba? Text mo lang yung grupo mo, lahat na po sila ay mananalangin. Sino pa ba? Di ba? Kung tayo po ay sabay-sabay nanalangin sa Panginoon, siguro naman ang Panginoon ay sasagutin niya ang ating mga panalangin because God is so interested and concerned about our problems. Amen? Palakpakan natin po ang Panginoon. In 2 Chronicles 20 verse 3 to 4, sabi doon, He involves the people. Lahat po ng mga taong nasa paligid natin, yun po ay ginagamit ng Panginoon para tayo ay tulungan. So yung mga kaibigan natin, yan yung mga treasured possession natin. At wag nating kalilimutan yung mga kaibigan natin na mananampalataya, na patuloy na nanalangin sa atin, ay malaki po ang magagawa para sa atin. We grow with them. Amen po ba? Tayo po ay lumalago sa ating pong pakikipagkapwa. Lumalago po tayo kung tayo po ay laging may fellowship sa bawat isa. At ang tanong ko, meron ho ba kayong mga kaibigan na inyong pinagkakatiwalaan? Sigurado naman po ako na meron. Amen? Kaya po i-treasure po natin yung ating relationship bilang magkakaibigan. Truth number 5, God will answer our problems. Amen? So, ang Diyos ay laging sumasagot sa ating mga problema. God will give us the solution to our problem because He knows it. If God can give His Son to us, kung ang Diyos na ating Ama sa langit ay binigay niya yung kanyang anak para sa atin, yung problema pa kaya natin ay hindi niya kayang sagutin. Amen? So sabi ganun po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12 to 13, ang sabi doon, O our God, will you not judge them? For we are powerless before this great multitude who are coming against us. Nor do we know what to do but our eyes on you. All Judah was standing before the Lord with their infants, their wives, and their children. So ito na po yung panalangin ni Jehoshaphat. Nung siya po ay humarap sa Panginoon, siya po ay nanalangin, in-acknowledge niya ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang sabi niya sa Panginoon, O aming Diyos, hindi mo ba sila huhusgahan? For we are powerless. Alam niyo, kapag tayo, yung inamin natin, yung inadequacy natin, yung kakulangan natin sa Panginoon, siya po ang magiging tanggulan po natin. Amen? Sabi niya, For we are powerless before this great multitude who are coming against us, nor do we know that what to do, but our eyes are on you. Ang aming mga mata, ang aming paningin, ang aming focus, ang aming attention ay nasa iyo, Ama, sa iyo, Panginoon. Kapag tayo ay nakakaramdam ng kahinaan, sabing ganon, let's focus our attention, let's fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? And all Judah was standing before the Lord with their infants, their wives, and their children. So lahat po sila ay nagsama-sama at humarap sa Panginoon, they seek the Lord. Amen. And verse 15, ang sabi po doon, And He said, Listen, all Judah and the inhabitants of Jerusalem, the King Jehoshaphat, Thus says the Lord to you. Ang sabi po ng propeta,
Do not fear or be dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Ang sabi nga, huwag kayong matakot o mapanghinaan ng loob. Dahil ang mga mararaming yung kaaway, sabi nga ay ako ang makakaharap nila at ang digmaan ito ay sa akin at hindi sa inyo. When you're facing your battle, sabi nga kapag ginaharap po natin yung ating mga battle sa buhay natin, hindi tayo ang umaharap nun, ang Panginoon. Amen? Tayo po'y lumalapit pa lamang sa Panginoon. Tayo ay lumalapit pa lang, sinasabi pa lang natin yung ating mga panalangin, yung ating request sa Panginoon. Anong ginagawa ng Panginoon? Nakikibakan na siya para sa atin. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? When we have Jesus in our lives, sabi God is honoring our faith sa ating pong Panginoong Kristo. At kung anuman yung ating mga pangangailangan, anuman yung ating mga gustong pagtagumpayan sa buhay na ito, ay gagawin ng ating Ama sa Langit para maparangalan ang kanyang pangalan sa mamagitan ng kanyang anak na si Jesus sa buhay natin. Amen po ba? So He will send someone else also, para tayo po ay mabigyan ng direksyon. So katulad po ni Jehoshaphat, siya po ay may mga propeta nakasama. And itong mga prophets na ito ay ginagamit ng Panginoon para magbigay ng direksyon sa bayan ng Juda. At sa magitan ng propetang ito, ay binibigyan din sila ng tamang pagsunod sa ating Panginoon. At si King Jehoshaphat, siya po ay sumunod sa Panginoon. Amen po ba? And sometimes, yung kapangyarihan o yung karunungan ng Diyos ay kakaiba sa mga ginagawa ng kaaway natin. Katulad po na sabi dito na tatlong tribe yung nais na kumubkob sa Juda. At kaya po natakot si Jehoshaphat, King Jehoshaphat, ay dahil po napakaraming mga sundalo ng kaaway nila ang lulusob sa kanila. Pero alam niyo po, kung titingnan natin, parang ang labo naman yung ginawa nila Jehoshaphat. Ang ginawa nila, sabi ni Jehoshaphat, sila ay gumising ng maaga at ang sabi niya dun sa kanyang mga singers, sa rikon, ihanda niyo ang inyong sarili, kayo ay mauuna doon sa ating digmaan. Kayo ang frontliner, yung mga musicians and singers. Biro nyo, bata-batalyon yung kanilang haharapin, tapos ang iaharap mo ay mga taga-kanta, taga-tugtog, di ba? Anong gagawin nila? Magdi-disco ba sila doon? Di ba? Magko-concert ba sila doon? Pero alam nyo, di ba? Dahil hindi match yung forces ni King Jehoshaphat sa forces ng kaaway, dahil tatlong tribe po yun, kung titingnan po natin ima-match po natin, ay talong-talo po ang Judah. Pero because God's power and wisdom, yung kapangyarihan ng Diyos at yung karunungan ng Diyos, ay mas higit sa karunungan ng tao, ay ganun po pinakita ng Diyos sa kanila na kayang-kaya nilang talunin. At yung victory, sabi nga yung battle na yon ay sa Diyos at hindi sa kanila. Amen? Kaya nga po, sa pangpito nating katotohanan, ang sabi po doon, our prayers, sabi nga doon, should be God-centered, not problem-centered. Amen po ba? So dapat po yung ating pong mga pananalangin ay nakasentro sa ating Diyos at hindi nakasentro sa ating problema. Nakakita na ba kayo or nakarinig na ba kayo ng tao na lagi na lang problema ang sinasabi? Pati sa panalangin, puro problema. Panginoon, pambihira namang buhay ito. Lagi na lang ganito. Instead na ma-focus dun sa kabutihan ng Panginoon, sa ginawa ng Diyos in the past, minsan nakasentro dun sa problema na nasa harap niya. Amen?
Kaya nga sabi natin, habang tayo susumikap na tayo ay saliksikin ng Panginoon, ay unti-unti yung problema natin ay lumiliit at lumalaki yung ating Diyos sa buhay natin. Our prayer should be God-centered, not problem-centered. Verse 6, sabi po doon, he prayed, O Lord, sa 2 Chronicles 20, verse 6, sabi doon, O Lord, God of our ancestors, you alone are our God who is in heaven. You are the ruler of all the kingdoms of the earth. You are the powerful and mighty. No one can stand against you. O our God, did you not drive out those who live in this land when your people Israel arrived? And did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? So pinaalala ni Jehoshaphat kung gaano makapangyarihan at kung paano ang Diyos ay nagliligtas sa kanyang mga tao. Sabi, you alone are the God who is in heaven. You are the ruler of all the kingdoms of the earth. Siya po ang tanging tagapamahala ng buong kaharian. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ay luluhod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? You are powerful and mighty. No one can stand against you. So kung ang Diyos ay nasa atin, kung ang ating Diyos ay nasa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen? So napakalaki ng ating Diyos at makapangyarihan. Wala hong tatalo sa Kanya. Amen po ba? So our prayer should be God-centered and not problem-centered. Truth number 7, God's answer generally requires an act of faith. Ang pagsagot po ng Panginoon ay nangangailangan po ng paggawa ng merong pananampalataya. Katulad po nung ginawa ng ni King Jehoshaphat, no? Ano yung act of faith nila? Sabi ganoon, early in the morning, nalalaman nila, sabi ng Panginoon, ako ang lalaban sa mga kaaway ninyo. Anong ginawa ni King Jehoshaphat? Nung paggising nila ng umaga, nagbigay siya ng instruction. Yung wisdom o yung instruction ng Panginoon sa kanya, yun yung sinabi niya dun sa kanyang mga musicians and singers. Tama po ba? Ganon din po tayo. Kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, kapag siya ay nagbigay po sa atin ng instruction, gawin po natin yon na merong kalakip na pananampalataya. Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. At ang sabi doon sa salita din ng Panginoon sa James, yung faith natin, kailangan may kalakip na gawa. Ang isang pananampalataya na walang gawa ay patay. Faith without works is dead. Amen ba? So ito po yung truth number 7. God answers generally requires an act of faith. Ang pagsagot ng Diyos ay nangangailangan ng paggawa na merong pananampalataya. Truth number 8. Before that, 2 Chronicles 20, verse 20 to 24. And sabi doon, early the next morning, the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa. On the way, Jehoshaphat stopped and said, listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Believe in His prophets, and you will succeed. After consulting the people, the king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising Him for His holy splendor. This is what they sang. Give thanks to the Lord, His faithful love endures forever. Verse 22, sabay-sabay po nating basahin. At the very moment, they began to sing and give praise. The Lord caused the armies of Ammon, Moab, and the Mount Seir to start fighting among themselves. Na-confuse yung kanilang mga kaaway. Di ba?
kumanta lang yung worship leader, yung mga choir, at nagtugtugan yung mga musicians. Anong nangyari? At that moment, anong nangyari? The Lord caused the armies of Ammon and Moab and Mount Seir to start fighting among themselves. Anong ginawa ng Diyos? Kinumpuse niya yung tatlong tribe ng mga armies na ito. The armies of Moab and Ammon turned against their allies from Mount Seir and killed every one of them. After they had destroyed the army of Seir, they began attacking each other. Di ba? Okay lang siguro kung i-atake mo yung ibang tribes, no? Pero dito, sila nagpatayan. Pagkakasama sila sa tribe nila, nagpatayan sila. Hanggang sa maubos ang bawat isa sa kanila. They began attacking each other. So when the army of Judah arrived, dito pa lang pumapasok yung army ng Judah. Di ba? So kaya nga yung, alam nyo, praise and worship pa lang, sinasagot na ng Diyos yung problema natin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nga lagi natin ini-encourage, walang malilate pag praise and worship. Amen? Bakit? Kasi praise and worship pa lang, solve ka na. Ito yung sabi, di ba? After they had destroyed the army of Seir, they began attacking each other. So when the army of Judah arrived, anong ginawa nila? At the lookout point in the wilderness, ano daw nakita nila? All they saw were dead bodies, lying on the ground as far as they could see. Not a single one of the enemy had escaped. So ganun po ang gagawin ng Diyos sa ating mga kaaway. Kaya yung mga demonyo sa buhay ninyo, makikita nyo pa lang sa malayo, andun na, nakahandusay na siya. Amen? Kaya hindi tayo tumatakbo sa church. Bakit nagmamadali ako? Kasi nahabol ako ng demonyo. Di ba? Bakit yan nagpapahabol sa demonyo? Pwede mo naman siya, pwede mo siyang palayasin, di ba? Amen? Praise God. So, tayo po, pinagtatagumpay na tayo ng ating Panginoon. So tayo po'y umawit, pumuri sa Panginoon, kaya importante po na tayo po ay sumasamba sa Panginoon, nagpupuri, umaawit sa Kanya ng papuri, na nagbibigay sa Kanya ng kaluguran. Amen? So truth number 8, God's solution is always the best. Basahin nga natin yon. God's solution is always the best. The best na the best talaga yan. Amen? Verse 29, ang sabi po doon, when all the surrounding kingdoms heard that the Lord Himself had fought against the enemies of Israel, the fear of God came over them. So Jehoshaphat's kingdom was at peace, for his God had given him rest on every side. So kapag sumagot ang Panginoon, yun yung the best. Kaya pag humingi tayo sa Panginoon, yung the best ang ibibigay niya, not the second best. Huwag lang tayong mainip, the best ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? We cannot solve our problems the way God is. Ang sabi nga ng Panginoon sa atin, anak, interesado ako sa problema mo. Anak, mas malaki ako sa problema mo. Anak, ang una mong lalapitan ay ako. Sabi ng Panginoon. Amen? Sapagkat ang aking solusyon, ang aking pagsagot, ang pinaka-the best na matatanggap nyo, sabi ng Panginoon sa atin. Amen po ba? In conclusion, naniniwala ba kayo na ang Diyos ay interesado sa inyong mga problema? Amen. So, totoo po yun. Yes na yes po doon. At ang Diyos ay mas malaki kaysa sa problema natin. Kaya nga po, lagi po nating tatandaan na kapag tayo ay nasa Panginoon, walang sino man o anumang bagay ang maaring humadlang sa ating buhay para tayo ay magtagumpay. Because our God is on our side. For the battle is not yours, but God's. Amen? So ngayong araw na ito, no, maaaring sinasabi nyo,
Ganoon naman ang ginagawa ko. Lalo na po yung sa ating pong mga bago na narito. Maaring sinasabi niyo, nagpe-pray naman ako araw-araw. Pero parang hindi ko nararanasan ang kasagutan ng Panginoon. Ang sabi po sa Isaiah 59 verse 1 to 2. Tingnan po natin yon, Isaiah 59. Ang sabi po dito, 59 verse 1 to 2, Listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor his ear too deaf to hear your call. It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, he has turned away and will not listen anymore. Alam niyo po, kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, ang sabi po ng Panginoon, lahat po tayo makasalanan. Pero ngunit, nung tayo po tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi naman tayo kaagad kinuha ng Panginoon. Marami pa rin ho tayong mga pagkakamali at pagkakasala. Pero alam nyo, ang kasalanan ang siyang humahadlang sa atin upang hindi tayo sagutin ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos, hindi daw maigsi yung kanyang kamay para hindi niya maabot ang ating mga pangangailangan. At hindi rin sarado ang kanyang tainga upang hindi niya marinig ang ating mga panalangin. Kundi ang kasalanan ang nagpapalayo sa atin mula sa ating Panginoon. Amen? Kung meron tayong mga kasalanan, meron tayong mga pagkakamali, if there's any unforgiveness in our hearts, if there's any bitterness in our hearts, o meron tayong mga nakaraan na hindi natin mapatawad yung sarili natin, yung mga taong nakasakit sa atin, we are sinning against God. So we need to confess our sins before God. Ang sabi po ng Panginoon. Katulad po ni King Jehoshaphat, nung siya po ay naghari sa Judah at Jerusalem, siya po ay humingi ng tawad sa Panginoon at siya po ay tumalikod doon sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga ninuno. He destroyed the altars and the idols ng kanyang bayan. Ganon din po tayo. Maaaring po yung ating atensyon, yung focus natin ay wala sa Diyos. At nandun sa malaking problema natin, nakakalimutan natin na may malaki tayong Diyos sa buhay natin. At kung kayo ngayon ay narito ngayong umagang ito at nagnanais na ma-experience, maranasan ang sagot ng Panginoon sa atin, ang sabi lang ng Panginoon, lumapit ka sa akin at tumingi ka ng tawad at ikaw ay aking patatawarin. At sa oras na ang kasalanan natin ay patawarin ng Diyos at linisin niya ang lahat ng ating mga karumihan, sabi nga ay malayang-malaya po tayong makalalapit sa ating Diyos Ama sa langit. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa araw pong ito na ibinigay mo sa amin. Katulad, Panginoon, ni Jehoshaphat na siya'y nanalangin sa iyo, he committed his situation to you, O God. He sought you, he sought your favor dahil sila'y mga tao mo, Panginoon. Panginoon, ganun din po si Jehoshaphat, in-acknowledge niya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, that you are the mighty God, the sovereign God. He acknowledged you, Lord God, as a sovereign God sa kanila pong mga sitwasyon, sa kanilang mga buhay. Nagbigay siya ng papuri at luwalhati sa iyo at nagkaroon sila ng kapahingahan sa magitan ng iyong mga pangako. Kanila pong pinagkatiwala ang kanilang buhay sa iyo, Diyos, sa kanila pong kalayaan. At ito po ay nagbigay ng kaayusan sa kanila pong mga buhay.
Lord, salamat po Panginoon that we can focus entirely sa iyong kapangyarihan kaysa sa amin pong mga sariling kakayahan. Lord, we thank you, Lord God, that we can focus and centered our lives to you, Jesus, the author and the finisher of our faith. Lord, this morning, search our hearts, search our minds. Lord, suriin mo rin, Panginoon, ang aming mga kaisipan ngayon. Kung meron kaming mga pagkukulang o meron kaming mga pag-aalinlangan, Lord, humingi kami ng kapatawaran sa iyo. At kung ikaw ay ngayon ay narito sa unang pagkakataon at nais mong maranasan ang pagtugon ng Diyos sa buhay mo at maranasan mo at ma-encounter mo ang Panginoon sa buhay mo, kailangan